Magandang hapon mo sa inyo lahat. Alam nyo, si Eileen na nakaraan, ay kumandidato na. Siguro kilala niyo si Eileen. Kaya lang ginamit na ng Lopez. Di ba? Pero ngayon mo, inayos na namin sa Comelec, pwede niya nang gamitin ang Padua. Kaya ngayon, nakikita ko, pag ginamit si Eileen ang Padua, siguro mananalo na si Eileen Padua. Sigurado ba? Diba? Kasi tawag dito, ako po, si Michelle Padua, alam niyo na, number 1 po ako dito sa ating distrito. Pagkatapos si Eileen, number 8. Ganun po ito nangyari nun eh. Kasi mismo sa barangay namin, dito nyo, habang pumaboto ko ng oras na yun, ang sabi ng matanda, personal, naiboto ka na namin, 6 kami. Sabi, may tinanong ako, yung anak mo na naiboto nyo, ano ba yung pangalan ng anak mo? Pagka sabi ko, 6 yun, noong oras na yun. Hindi pa noong oras ng buong maghapon. Ibig sabihin, napakalaki ng botong nawala ng Eileen. Diba ba? Alam nyo, si President Padua, noong nanalong kaagad, nung nanalo 2010, agad-agad po tayo ay nagproyekto. Katunayan nyo, yung piling dito sa inyo, dire-diretso ang inyong klinika, hindi mo ba? Dire-diretso yan eh. Ayun, sino po ang mga senior citizen dito na binibigyan ng maintenance ng aming klinika? Marami po ba? Sino-sino ba? Marami po. Marami. Di ba? Yung ganito. Ang sabi nila, konsehal, tawag dito, sigurado ng panalo si Eileen. Dahil kasi sa ganda ng ginagawa mo sa ating distrito. Ngayon, ang nag-aalala lang ako, sabi ko, baka ang mangyari ay tapuan tayo ng mga traditional politician. Ano yung traditional politician? Yung po yung pagka malapit na eleksyon, no? Pupunta yun dito sa inyo. Isasabihin sa inyo, eto, ganito, lahat ng trabaho, lahat ng klinika, lahat, everything. Pero, tingnan niyo, kung meron silang proyekto nung nakaraan, wala. Hindi ba? Wala sila. Hindi katulad na inyong konsehal, Ray Padua. Noong pa man po, dire-diretso ang proyekto ni Konsehal Padua. Sa ngayon ho, ang proyekto ni Konsehal Padua ay 48 klinika aside kung pamimigay ng ating wheelchair, pamimigay ng ating tungkol, pamimigay ng paa, at iba po pang proyekto na ginagawa ni Konsehal Padua. Kaya yun nag-aalala tayo. Alam niyo, ako rin nagugulat kasi ang daming medical mission na nangyayari. Medical mission dito, medical mission ko. Sabi ko, maganda naman. Kaya lang dapat, yung medical mission na yun, dapat sinimulan nila pagkapanalo. Hindi pagkapanalo nawawala. Nagbabakasyon kung saan-saan. Nakita nyo na ba? Pero, pag malapit na eleksyon, andyan na ang medical mission nila tuloy-tuloy. Pagkapanalo, nawawala na naman yan. Ito ang tanong ko. Kung sa medical mission ba, mayroong maintenance ng ating mga senior citizen? Wala. Hindi ba? Ano ang kailangan ng ating senior citizen? Siyempre ang maintenance. Alam niyo po ba kung gaano karami ang natutulungan ni Konsehal Padua ng mga senior citizen? Doon sa 48 klinika niya, maabot po ng 4,000. 4,000 senior citizen ang natutulungan po ni Konsehal Padua sa pagbibigay ng maintenance sa mga senior citizen. Yan po. Alam niyo po ba kung gaano kadami ang natutulungan ni Konsehal Padua sa kanyang klinika na pagbibigay ng gamot at pag-libre konsultasyon? Almost 20,000 na natutulungan ni Konsehal Padua. Ganyan po. Hindi po tayo pansamantala lang na proyekto. Kung di tuloy-tuloy na proyekto ang ginagawa ni Konsehal Padua. Bakit po?
importante ang tuloy-tuloy na proyekto. Kasi ho, kapag ka medical mission, walang check-up na. Kunyari, may sakit ka, bibigyan ka ng gamot. Ngayon, ang tanong, alam ba ng doktor na yun kung gumaling ka o hindi? Hindi ba katulad ng doktor natin? Pag nagpa-check up ka, babalikin ka, check upin ka ulit. Kung gumaling ka na nga o hindi, yun ang importante. Hindi yung pagpipigilan ng gamot. Di ba? Tama ba ako o hindi? Tama, hindi mo ba? Ngayon o, si Kusel Padua po, ay last term na po sa 2013. 2013 po. Ibig sabihin po nun, sa 2016, ay hindi na mo makakandidato si Kusel Padua. Ngayon, pag hindi mo nakakandidato si Kusel Padua, mahihinto po ang mga klinika ni Kusel Padua na 48 klinika. Kapayag mo ba ang mga senior citizen? Hindi. Hindi mo ba? Ngayon, ganito lang po. Simple lang po eh. Kung ayaw po ninyong pumayag na mahinto ang mga clinical ni Kusel Padua, tulungan niyo po ang aking anak na si Irene Padua maging number 1, number 2 na si Kusel Padua para magtuloy-tuloy ang proyekto ni Kusel Padua beyond 2016. Pwede mo ba yun? Alam niyo, ako'y nalulungkot kasi. Ako'y nalulungkot mismo. Maisip ko lamang. Alam niyo, klinika ko, simula pa ng 1995, may klinika na po ako dyan. Hindi nga alam marami. 2004, nahinto po ako ng turbo. Nakatatlong term ako doon. At nanalo naman si Iris, yung anak ko isa. Tuloy-tuloy din po yung klinika namin nun. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang klinika namin. Di ba? Kaya nga naaawa ko. Halimbawa lang, na hindi yung tulungan ang aking anak na si Irene Padua sa 2013. Nakakalungkot, kumahihinto ang mga maintenance sa ating mga senior citizen. 4,000 yun. Alam niyo po ba, kapag ka ang senior citizen ay hindi nakainom ng maintenance na gamot, alam niyo po ba kung ano mayayari? Sa high blood na mo, pag hindi mo nakainom ang maintenance sa mga senior citizen natin, biglang tumataas ang blood pressure. Hindi ba? Yung mga nagawin maintenance sa mga diabetic natin ng mga pasyente, pag hindi mo nabigyan yan, ano ang mayayari? Alam niyo po ba ang statistic ng Amerika? Kapag hindi mo kayo nakainom ng gamot, yung mga matatanda natin, 2 years lang ho. Susundayin na kayo ni San Pedro. Ayan na mayayari. Hindi mo ba? Samantalang, kung halimbawa patuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga clean ng maintenance natin at nakakainom ang ating mga senior citizen, siya po'y tuloy-tuloy na mabubuhay. Hanggang 80, hanggang 85. Dahil ang mga gamot na yan ay kailangan niya. Hindi mo ba? Kaya nakakaawa po. Kung halimbawa po na maputol ang mga klinika ni Kusel Padua. Ayun mo, sabi nila, si Kusel Padua, kahit matalo si Irene, sigurado tayo, magpapatakbo ng isa pa anak yan. Alam niyo po, hindi po ako magpapatakbo ng aking anak kung sakaling ang mga utante natin ay talagang hindi nag-isip at inisip lang yung mga traditional politician na yan na dumarating lang kapag kakailangan kayo. Hindi mo ba? Kawawa naman ang mga senior citizen natin at ang mga mahihirap na tinutulungan natin. Hindi mo ba? Ngayon ho, ang sabi ng iba, bakit hindi nyo patatakbo yung isa pang anak ni Kusel Padua? Simple lang mo. Bino nyo, itong 2013,